Let us all pray. Dear Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our sins and unrighteousness. Through the first prayer of our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, bless your message of salvation. Anoint your message, O Lord, in the name of our dearest Jesus, and we cast out all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God, our loving Savior, there is Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And we will always remember and we will always cherish the blessed teachings, the blessed preachings of our dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, and to our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. To the beloved Almeida family, greetings po para po sa inyo at sa lahat po ng ating beloved preachers, beloved workers in the vineyard of the Lord, maging sa ating minamahal na mga bisita, sa lahat ng mga kapatiran, maging ating live webcast viewers, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal sa lahat ng mga kapatiran, medyo i-minimize po natin yung ingay ba. Dahil ating mga kapitbahay po ay natutulog na po. Ang nais lang naman po nila ay sila po ay payapang makatulog, mga minamahal ko. At tayo naman po, huwag nating ilalakas ang ating mga boses. Pag sinabing praise the Lord, kahit pabulong na lang po, makakarating po yan sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, 1 month and 1 week, where preparasyon na po para sa ating 50th church anniversary, mga minamahal ko. Talagang ang bawat isa sa atin, tayo po ay talagang maghahanda dahil ang ito pong ebanghelyo ng kapayapaan ay kailangan po malaman ng buong mundo. Preparation for the gospel of peace. Ating pambasahin from the book of Ephesians chapter 6, verse 14 and 15. Amen. In the book of Ephesians chapter 6, verses 14 and 15. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ito po sa Efeso, Kabanatang 6, talatang 14 at 15. Magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang dapat nating isagawa ngayon. Kung may mga bagay po tayong pinaghahandaan, ito pong ating church anniversary, the 50th church anniversary. This is golden anniversary, mga minamahal ko. Yun ang dapat nating paghandaan una sa lahat dahil maraming tao po ngayon ang talagang nangangailangan ng kaligtasan. Wala po silang kapayapaan, ngunit nasa atin na ang kapayapaan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, tatayuan po natin ito. Kaya sabi, magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan at may sakbat na baluti ng katwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Kaya mula sa araw na ito, mga mina, let us start the invitation. Pwedeng one-on-one, sa office ninyo, sa lahat po. Dahil pagka tayo po ay may pupuntahang okasyon, may imbitasyon eh. Ganon din, this is the best occasion na magaganap po sa ating bansa ang selebrasyon ng ating
church anniversary. Kaya mga mga dito po, idideklara natin ang lahat ng kamangha-manghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi nga, how could we show them? How could we must tell them? Ipatotoo natin, ihayag natin, ikaw mismo, isa kang liwanag sa mundong ito, mga minamahal ko. Ang mga kamangha-manghang gawa ng ating mahal na Panginoon, mula pa sa simula hanggang kasalukuyan. 1 Chronicles chapter 16, verse 24, at talon po sa 35. Atin pong basahin, mga minamahal. First book of the Chronicles, chapter 16, verse 24. Declare His glory among the heathen, His marvelous works among all nations. Verse 35. And say ye, save us, O God of our salvation, and gather us together, and deliver us from the heathen, that we may give thanks to thy holy name, and glory in thy praise. Unang mga kronika, Kapitulo 16, versikulo 24, talon sa 35. Ipahayag ninyo ang kanyang kalawalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang mga kamanghamanghang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan. 35. At sabihin ninyo, iligtas mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan, at pisanin mo kami, at iligtas mo kami sa mga bansa, upang kami ay pasalamat sa iyong banal na pangalan at magtagumpay sa iyong kapurihan. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, we are international. Kaya lahat ng mga kapatiran sa buong mundo, kikilos po tayo at ipahayag ninyo ang kanyang kalwalatian sa gitna ng mga bansa. Ang kanyang kamanghamanghang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan. Sabihin ninyo, iligtas mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan, at pisanin mo kami, at iligtas mo kami sa mga bansa, upang kami ay pasalamat sa iyong banal na pangalan at magtatagumpay sa iyong kapurihan. Amen? Pagtatagumpay ang pinag-uusapan natin kung ikaw ay makikiisa sa preparasyon na ating isasagawa. Kaya kinakailangan po, nandyan na po, ang nag-i-start na po na marami na po nag-aayuno. Mahalaga po na tayo mag-ayuno at manalangin. Nandyan naman yung iba, talagang yung mga savings nila, inilalaan na mga minamahal ko. Bukod doon sa ikaputhandog, merong special na ibibigay para sa banal na gawain. Dahil malaking halaga po ang gagastusin. Sinong gagamitin? Tayong lahat sa buong mundo. Sa buong mundo, ihahayag natin, kailangang malantad. Maihayag ang gawain ng ating mahal na Panginoon, hindi lang sa social media. Bagkos sa lahat, sino man ang inyong makaharap, ipagsabi natin na tayo'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya inaanyayahan namin kayo upang kayo'y pagpalain din ng ating mahal na Panginoon. Look what is happening today. Dapat po magkaroon tayo ng talagang burden sa nagaganap ko. Ang daming namamatay. Ilang eroplano na yung mga nagsipagsakat. Nagtataka sila, bakit ganito ang nagaganap? Mga minamahal, lalo na po ngayon, nag-viral na naman. Merong darating na pandemic. Tayo, pinagsanayan na natin yan eh. Tayo'y nagtatagumpay kahit anong sunod-sunod na pandemic na dumating, baliwala yan. Dahil tayo po, sinasabi po, ay magtatagumpay sa kapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. We are overcomers. Wala, hindi na natin iniintindi kung ano mga nagaganap na masasama. Ang pinag-uusapan natin at ating isinasa puso, yung mapasalamatan ng ating mahal na Panginoon dahil pinag-uusapan natin yung kaligtasan, yung kapayapaan, higit sa lahat, yung kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, huwag kang mahiyang magsabi o magsalita. Dahil kung mananahimik ka, kawawa naman po sila. Invite each and everyone mula ngayon. Isa-isahin mo na yung kinakailangang puntahan. I-invite mo na
sa malaking selebrasyon na gagawin po dahil hindi natin alam ang magaganap, pero may tanda. Pag ginawa mo yan, ang sabi ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 24, verse 14, atin pong basahin. The Gospel, according to Matthew chapter 24, verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Ito po sa Mateo, kabanatang 24, talatang 14. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagay darating ang wakas. Amen. Amen. Praise the Lord. The end shall come. Yan ay katotohanan. Narito po at nakasulat sa banal na kasulatan. Ngunit pinaghahandaan natin na tayo'y makiisa. Na ang ebanghelyong ito, ang sabi po, kailangang ipangaral sa buong kaharian, ng buong sanlibutan, sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Yung ebanghelyo na may kapangyarihan, kaya nga may patutuo eh. Amen. Praise the Lord. Narinig natin ang mga buhay na patutuo. Mga mina, kung ikaw mismo, face to face, kausapin mo yung tao, magpatutuo ka sa kapangyarihan ng Diyos, minsan kausap mo pa lang, tumutulo na yung luha eh. Ibig sabihin, nararamdaman nila na ang sinasabi natin ay pawang katotohanan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya kung ebanghelyo lang, salita lang, wala pong patotoo, hindi totoong ebanghelyo yun. Dito lang sa atin, merong totoong ebanghelyo na may kapangyarihan, totoong Diyos na ating pinaglilingkuran, totoong pinagpala ka, ikaw at ako, simula pa sa simula hanggang ngayon, mga minamahal ko, kaya hindi tinitingnan yung edad eh. Kaya minsan yung mga kabats natin dito, nagtatanungan kami, ilang taong ka na? Huwag na tayo magtanungan sa edad. Ang pinakamahalaga, nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon bago dumating ang wakas. Mga minamahal ko, katulad po ng mga apostol, hanggang sa ating dearly beloved parents in the Lord, talaga pong kailangang maging matibay tayo sa huling panahon at ipinangaral, maging ang ating dearly beloved parents in the Lord na pag sinabing, ikaw ay disciple o servant of God, kailangan daw po, mga minamahal ko, mananatili ka sa pananampalataya. Amen? Kahit may pagsubok, konti lang yun. Mas marami ang pagpapala. Amen? From the book of Acts chapter 22, Acts 14, verse 22. Atin pong basahin. In the book of Acts chapter 14, verse 22, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Mga Gawa, Kapitulo 14, versikulo 22, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Ito po ang laging ipinapangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children na may mga kapighatian tayong daranasin pero kinakailangan kasi na magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya laging dinideklara, salvation is the greatest matter of importance. Ito po ang pinakamahalaga. Kung marami kang hinahangad sa buhay, mga minamahal ko, ayan ay bonus na lang yun. Pero ang pinakamahalaga, the best of the best, ikaw ay narito, nakakasiguro ka na anytime from now, babalik ang ating mahal na Panginoon, at least, ginagampanan mo ang tungkulin mo
Bagamat habang nandito tayo, wala pa tayong nagagawa para maging masigasig tayo at masipag sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon mula pa po sa panahon ng mga apostol hanggang kasalukuyan, tayo po ay kinakailangan tumibay. Ang ating mga kaluluwa, mga minamahal ko, tayong lahat. Sabi nga, we give the very best sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At may kapaghihatian man, let's fight a good fight of faith. Baliwala yan, mga minamahal ko, dahil yung mga pagsubok, pagtatagumpayan mo yan, dahil kasama mo ang ating mahal na Panginoon, kaya yung mga pagsubok, maalala mo, salamat, lalo akong tumibay, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan, lahat daw po na nakinig ng salita ng ating mahal na Panginoon, sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, everlasting life. Yun ang pinakamahalagang bagay sa mundo, sa bawat isa sa atin, yung meron kang buhay na wala hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating huling talata from the book of John, chapter 5, verse 24. The Gospel according to John chapter 5, verse 24. Verily, verily I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Ito po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 5, talatang 24. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng dumirinig ng salita, magsabing praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, ang mahal na Panginoon mismo ang nangungusap, inulit niya katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat sa kabuhayan mula sa kamatayan. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya napakasarap po damhin ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Lahat naman tayo halos lahat tinawag sa matinding karamdaman, nasa kamatayan na tayo. Aburido na sa buhay, yung iba magsusuicide na nga Pero salamat sa banal na programa ng ating mahal na Panginoon. Totoo po, iniligtas tayo sa banal na gawain na ito. Kaya bilang pagpapasalamat, mga minamahal ko, ihanda natin ang ating mga sarili upang sa pakikiisa. Mga minamahal ko, actually, nag-inform na po ang ICO sa akin, Kuya, ready mo na yung car mo, ha? Kabitan na natin ng trompa. Mamaya na may leaflets na each and every one of us. Kung kinakailangan nga, yung iba, ang daming sasakyan Lagyan nyo, ibigay mo yung isa sa mahal na Panginoon. Lagyan mo ng trompa para manawagan tayo sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon pa lang, upang marami ang makarinig ng paanyayang ito, hindi po ordinary ang magaganap. Ayon sa mga eksperto, ang PBOX ay nag-warning na kumilos ang Manila Trench sa Ilocos. Anytime, sabi nila, bibigay ang intensity 8 na earthquake. Are you ready, mga minamahal ko? Pero ano man ang kaganapan, tumaas man ang lahat ng kalamidad sa mundong ito, ang pinakamahalaga, tumaas ang iyong pananampalataya. Mga minamahal, let's start all over again. Mag-umpisa na tayo, mga minamahal ko, kung may mga pagkukulang tayo sa ating mahal na Panginoon, ngayon na, kailangan nating kumplituhin. Higitan pa natin, mga minamahal ko. Hindi naman masama, mga minamahal ko, na bawat makausap mo,
Ihayag mo ang kabutihan ng Diyos. Sumakay ka sa jeep, magpatotoo ka. Sa mga buses, saan man lugar, malalaman nila, grabe, ang dami palang taga-Jesus Miracle Crusade. Naririnig nila ang mga buhay na patotoo. Maging sa mga ospital, saan man lugar, lalo na may mga karamdaman, sa mga kulungan, saan man lugar, mga minamahal ko. Ang tanong, hindi nila alam ito eh. Paano nila malalaman kung ikaw mismo, mga minamahal ko, ay mananahimik? Ang ating mga cellphone, pag naka-silent mode yan, di ba, ayaw nyo? Di ba? Pag yan ay lobat, gusto nyo ma-charge. Yan ang nais ng ating mahal na Panginoon. Kung ikaw man ay maging cellphone, kailangang fully charge ka. At kinakailangan, malaman nila ng bawat isa ang karunungan mula sa ating mahal na Panginoon na merong Diyos na totoong nagmahal. Hindi lang sa atin, maging doon sa mga maliligtas pa. Kaya nga, mga minamahal ko, sabi nga, minsan tayo nagkukulang, minsan hindi natin magawa ang lubusan, nais ng ating mahal na Panginoon. Now is the time for the preparation of the gospel of peace. Opo, nandiyan ang mga manggagawa sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, lahat tayo ay manggagawa sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon. Tayo ngayon ay kikilos. Let's prepare. Lahat na magagawa natin, physically, nariyan ka. Materially, nariyan ang pagpapala sa iyo, mga minamahal ko. Tell the whole world, they need our loving, dearest Jesus Christ. Now, meron pang isang buwan at isang linggo, mga minamahal ko, upang tayo gamitin sa ikaluluwalhati ng ating mahal na Panginoon. We will tell the whole world that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tayo pong lahat ay umawit, magpuri sa ating dakilang Diyos. Start again. Mag-umpisa tayo upang malugod ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord.